kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang hindi kami magsasaya sa kasalanan kung hindi kami nalinlang ng kasalanan. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Isaias, 5 kabanata. Ang awit ng ubasan. Makinig habang inaawit ko sa inyo ang awit na ito, isang awit ng aking kaibigan at ng kanyang ubasan. Ang aking kaibigan ay may ubasan sa isang matabang burol. Hinukay niya ang lupa at nilinisan ito ng mga bato. Nagtanim siya ng pinakamagagandang baging. Nagtayo siya ng isang tore upang bantayan sila. Humukay ng hukay para sa pagtapak ng mga ubas. Hinintay niyang mahinog ang mga ubas, ngunit maasim ang bawat ubas. Kaya ngayon sabi ng kaibigan ko, kayong mga taong naninirahan sa Jerusalem at Huda, humatol kayo sa pagitan ko at ng aking ubasan. Mayroon bang anumang bagay na nabigo akong gawin para dito? Kung gayon, bakit ito nagbunga ng maasim na ubas at hindi ang magagandang ubas na inaasahan ko? Narito ang gagawin ko sa aking ubasan. Aalisin ko ang bakod sa paligid nito, gibain ang pader na nagsasanggalang dito, at hahayaang kainin ito ng mababangis na hayop at yurakan ito. Hahayaan ko itong mapuno ng mga damo. Hindi ko puputulin ang mga baging o asarulin ang lupa. Sa halip, hahayaan kong takpan ito ng mga dawag at mga tinik. Ipagbabawal ko pa nga ang mga ulap na magpaulan dito. Ang Israel ay ang ubasan ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang mga tao ng Huda ay ang mga baging na kanyang itinanim. Inaasahan niya na gagawin nila ang mabuti, ngunit sa halip ay nakagawa sila ng pagpatay. Inaasahan niyang gagawin nila kung ano ang tama, ngunit ang kanilang mga biktima ay sumigaw para sa hustisya. Ang kasamaang ginawa ng mga tao. Sentensyado na kayo. Bumili kayo ng higit pang mga bahay at bukid para idagdag sa mga mayroon na kayo. Hindi magtatagal ay mawawalan na ng matitirhan ang iba at kayo lamang ang maninirahan sa lupain. Narinig kong sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, lahat ng malalaki at magagandang bahay na ito ay magiging walang laman na mga guho. Ang mga ubas na tumutubo sa 5 hektare ng lupa ay magbubunga lamang ng 5 galon ng alak. Ang 10 sako ng buto ay magbubunga lamang ng 1 sakong butil. Sentensyado na kayo. Gumising kayo ng maaga sa umaga upang magsimulang uminom, at gumugugol kayo ng mahabang gabi sa paglalasing. Sa inyong mga piging ay mayroon kayong mga alpa at mga tamburin at mga plauta at alak. Ngunit hindi ninyo nauunawaan ang ginagawa ng Panginoon. At kaya kayo ay dadalhin bilang mga bilanggo. Ang inyong mga pinuno ay mamamatay sa gutom at ang mga karaniwang tao ay mamamatay sa uhaw. Ang mundo ng mga patay ay nagugutom para sa kanila at ibinukan nito ng maluwang ang kanyang bibig.
Nilulunok nito ang mga maharlika ng Jerusalem kasama ng maingay na pulutong ng mga karaniwang tao. Ang lahat ay mapapahiya at ang lahat ng mapagmataas ay mapapakumbaba. Ngunit ipinakikita ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng paggawa ng tama. At inihayag niya ang kanyang kabanalan sa pamamagitan ng paghatol sa kanyang bayan. Sa mga guho ng mga lungsod, ang mga tupa ay kakain ng damo, at ang mga batang kambing ay makakahanap ng pastulan. Sentensyado na kayo, hindi ninyo kayang kumawala sa inyong mga kasalanan. Sabi ninyo, bilisan nawa ng Panginoon at gawin ang sinasabi niya para makita natin. Hayaang isagawa ng banal na Diyos ng Israel ang kanyang mga plano. Tingnan natin kung ano ang nasa isip niya. Sentensyado na kayo. Tinatawag ninyong mabuti ang masama at tinatawag ninyong masama ang mabuti. Ginagawa ninyong liwanag ang kadiliman at ang liwanag sa kadiliman. Ginagawa ninyo ang mapait na matamis at ang matamis ay ginagawa ninyong mapait. Sentensyado na kayo. Akala ninyo matalino kayo, napakatuso ninyo. Sentensyado na kayo. Bayani ng bote ng alak, matapang at walang takot pagdating sa paghahalo ng inumin. Ngunit para lamang sa isang suhol, ay pinalaya ninyo ang mga taong nagkasala at pinipigilan ninyo ang mga inosente na makakuha ng hustisya. Kaya ngayon, kung paanong ang dayami at tuyong damo ay nalalanta at nasusunog sa apoy, ang inyong mga ugat ay mabubulok at ang inyong mga pamumulaklak ay matutuyo at lilipad. Dahil tinanggihan ninyo ang itinuro sa atin ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang banal na Diyos ng Israel. Ang Panginoon ay nagalit sa kanyang bayan at iniunat ang kanyang kamay upang parusahan sila. Ang mga bundok ay manginginig at ang mga bangkay ng mga namamatay ay maiiwan sa mga lansangan na parang basura. Gayunmay hindi matatapos ang galit ng Panginoon, ngunit ang kanyang kamay ay mananatiling nakaunat upang magparusa. Ang Panginoon ay nagbigay ng hudyat upang tawagin ang isang malayong bansa. Sumipol siya para sila ay magmula sa mga dulo ng mundo, at narito sila mabilis agad. Wala sa kanila ang napapagod, wala sa kanila ang natitisod. Hindi sila umiidlip o natutulog. Walang sinturon ang maluwag, walang panali ng sandal ang naputol. Ang kanilang mga palaso ay matutulis, at ang kanilang mga pana ay handang bumaril. Ang mga kuko ng kanilang mga kabayo ay kasing tigas ng bato, at ang mga gulong ng kanilang mga karwahe ay umiikot na parang ipo-ipo. Ang mga kawal ay umuungal na parang mga leon na pumatay ng isang hayop at dinadala ito kung saan walang makakakuha nito sa kanila. Pagdating ng araw na iyon, uungal sila sa Israel na kasing lakas ng dagat. Tingnan ninyo ang bansang ito, kadiliman at pagkabalisa, nilamon ng dilim ang liwanag. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.